Minsan sa ating buhay may mga pangako tayong binibitawan na hindi natin natutupad. Mga pangakong hindi matupad dahil may dahilan. Guilty ako sa mga pangakong yan dahil iniwanan ko kayo. At ngayon nga po ako'y muling nagbabalik at sana samahan niyo naman ako. At pipilitin ko pong this time hindi na kayo iwanan. At ang galing po ng aking pagbabalik, summer na summer nga po. Kasi panahon po ngayon na ang mga halaman natin ay nangamamatay. Kaya eto, simulan na uli natin ang pagliligid sa ating mga garden na kung saan meron tayong mga halamang kailangan na talaga ng suporta at tuwirang pagsasaayos. Sobrang init ngayon at apektado ang ating mga halaman. Natutuyo ang kanilang mga dahon. Pero kamangha-mangha ang mga likha ng Diyos kasi may mga ganitong halamang kahit gaano pa kainit, nananatili pa rin siyang maganda at malusog at hindi siya susunog. Pero hindi lahat ay katulad niya. Katulad ng isang ito, kailangan nito ang kalinga kapag ganitong matinding tag-araw. Iniisip nyo ba mga kaibigan na ang pagtatanim muli o ang pagpapadami nitong ating mga halaman ay gagawin natin kapag tag-ulan? Kahit summer, kaya natin pong magparami ng halaman, lalo na't kung nakikita natin kailangan na nilang putulin at ilipat na sa bagong mga taniman. Atin na nga pong unahin ang ating Red Congo. Unahin nyo, tumalo na ito sa kanyang paso. Malimit sa pagmamahal natin sa ating halaman, ayaw natin itong galawin dahil nga rin sa takot na baka ito ay mamatay. Pero kung tumatalon na nga, putulin na natin ito ng may ingat. Siguraduhin lang natin may karugtong itong ugat. Trivia po ito, aba ang bango pala nito kapag bagong putol. At ngayon ko rin lang ito nalaman kasi sino ba namang basta-bastang aamoy sa mga pinuputol niyang halaman? Ako lang yata. Ilalapag muna natin ito dito dahil meron pa tayong isa pang puputulin. Dalawa kasi itong dating indoor plant na magka-partner na na-outgrow na nilang pareho ang kanilang mga paso. Ang bilin ko nga po, hahanapin nyo kung nasaan ba nakalagay ang kanilang mga ugat. At ang portion na ating pinutol dapat may kasamang ugat dahil yun ang magbubuhay sa kanila kapag naputulan natin sila. Mas mabuti na magtira tayo ng may dahon sa ilalim para doon magsusuloy ng panibagong halaman na magiging bagong babies nitong mga red ponggong ito na pinutulan natin. Sa araw na ito, ito ay ating pinuputol hindi para lamang pagandahin kung hindi para din padamihin. Kasi kapag pinutol natin yan, magsusuloy ang halamang ito ng panibagong halaman mula dyan sa mga pinagputulan natin. Kung inaalagaan natin yung pinutol natin, itong pinagputulan, aalagaan pa rin natin dahil ito ang magbibigay uli ng panibagong suloy. Minsan 2, minsan 3. Kaya kayo dyan, putulin nyo na rin ang inyong mga halaman para dumami na. At ito na nga po ang guide at instruction para hindi naman sila mga matay. Pagkaputol natin, huwag natin agad idirektang itanim sa ating pasong bagong pagtataniman. Ibabad muna natin ito sa tubig. Dahil ang pinuputol nating halaman ay nagkakamayroon ng water loss sa kanilang katawan, summer ngayon. Kung ididirekta na natin silang itanim, baka manamlay o kaya ay tuluyang mamatay. Sayang naman. Pero wag naman nating kakalimutan, baka naman diyan na sila pabayaan, mabubulok yan. Mga 2 to 3 days okay na, pwede na yang itanim. Ang gagamitin nating potting mix ay pinaghalo-halong river sand, kusot, at regular soil. Para palagi lang siyang may moisture pero hindi mag-iimbak ng tubig ang kanyang paso. Sa next video po yung pagtatanim ng ating mga pinutol. Kaya po see you again. At please wag niyo pong kalimutang mag-subscribe.